Divine Mercy Hour. Gusto mo bang magkaroon ng milagro sa iyong buhay? Isang milagrong hindi kailanman mananakaw nino man? Posible ba yon? Siyempre! Kung ang milagro ay magaganap sa loob ng iyong puso, mangyayari lamang ito kapag sama-sama tayong magdarasal. Kaya inaanyayahan ko po kayong samahan ako tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz DWJJ tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod din ihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At tayo po ay mananalangin ng ating pong 3 o'clock prayer at ng ating pong Divine Mercy Chaplet. Idalangin po natin sa mabathalang awa ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga intensyon, mga kahilingan sa mga oras na ito. Lalo tigit ang ating mga hinanaing sa buhay, ang lahat ng ating mga suliranin, mga problema ay ating idaing sa ating Panginoon upang ito ay maibsan. Nawa tulungan din tayo ng Panginoon na mahalin natin ang lahat ng ating mga kaaway. Na ito po ang ating tema sa ating pag-uusapan sa ating mabuting balita ngayong ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed up our souls in the ocean of mercy, open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father,
I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakagandang hapon po mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na muling inihandog sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, babatiin po natin ang ating mga kapatid sa Divine Mercy Crusade na sina Sister Emma Del Rosario, Sister Lita Martinez, at Sister
Chu Rivera, Sister LB Paglinawan. At ganun din po, binabati po natin sila Daddy Elvin, Mami Ruby, si Nanay Maria, at si Ate Weng, at lahat po ng mga kamag-anak po natin. At ganun din ang Nueva Ecija High School, faculty and staff. At ang ating pong mga magulang at mga mag-aaral ng NES. Ganon din po ang aming minamahal na principal, si Ma'am Aurora Aguila. Ay binabati po natin sa mga oras na ito. At tayo po ay bumabati rin sa dambana ng ina ng laging saklolo, lalong tigit ang ating po mga kaparian doon, sila Father Mike Veneracion, Father William Villavista, at ganon din si Father Orland Valino. At ang ating mga lay ministers, lay presiders ng dambana ng ina ng laging saklolo, ang mga altar servers at mga lingkod altar sa ating pong dambana na lagi po natin nakakasama sa ating mga monthly masses sa Nueva Ecija High School. So, kay Father Jervy David ay binabati rin po natin siya, no? At pagdasal po natin sa oras na ito, sa babathalang awan ng Panginoon, ang ating Santo Papa, no, na nasa critical na estado ng kanyang kalusugan dahil siya po ay nasa ospital, no, sa Vatican. So, ipanalangin po natin sa programa natin ngayong oras na ito, sa Divine Mercy, ang Santo Papa Francisco, na nawa ay magkaroon siya ng kagalingan, early recovery sa kanya pong karamdaman sa kasalukuyan. Kaya idalangin din po natin ang buong simbahang Katolika na nagdarasal para sa kagalingan ng Santo Papa. Narinig na po natin sa mga balita yung estado ng kalusugan ni Pope Francis na nagkaroon ng chronic pneumonia, na kung matatandaan po natin ay nag-iisa na lang po ang baga ng ating Santo Papa at 88 years old na po siya, no? Kaya po medyo maselan, medyo critical ang kondisyon ng ating pong Santo Papa Francisco dahil nga sa kanyang sakit, no, sa lungs. So pagdasal po natin ang banal na Santo Papa na nawa siya ay makarecover at lumakas muli at makapaglingkod muli sa ating pong simbahan. So idalangin natin siya sa Panginoon sa kanyang maagang paggaling. Yan. So ngayon mga kapatid, ang ating tema sa ating mabuting balita sa ating ebanghelyo ngayon ay pagmamahal sa kaaway. So paano ba ang turo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pag-ibig natin sa ating mga kaaway, no? Sigurado po ako, no? 100% lahat po tayo may nakasakitan na ng loob, lahat po tayo ay may nakagalit na, no? Dahil sa individual differences, no? Dahil sa conflict, dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, no, ng mga tao. Kaya yun po yung ating pagninilayan. Ano ba ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus tungkol dito sa pagpapatawad ng ating mga kaaway? At bakit ba mahalaga na tayo ay magpatawad ng ating mga kaaway? Hindi lang yun, yung mga nakasakit din sa atin. At hindi lang kaaway na tayo namumuhi, hindi lang kakaaway na tayo napupuot, kung hindi dapat kaaway din yung ating mga turing, lalo na sa ating mga sarili. Kung minsan ginaaway din natin yung sarili natin, ano, kasi kung minsan nakakapagbitiw tayo ng mga salita, yung ating mga aksyon ay hindi kaaya-aya. Kaya yun, kung minsan nabibigla tayo, nadadala tayo ng ating mga emosyon, kaya tayo nakakahanap ng mga kaaway, mga kagalit, no? Dahil sa mga mali na nagagawa ng ating mga puso, ng ating sarili, no, na tayo ay sa pakikitungo sa ating kapwa. So yun yung ating titingnan ngayon at susuriin. Bakit ba inuutos ng Panginoong Hesus na mahalin natin ang ating mga kaaway? Bakit ba kailangan iyon? So titingnan po natin sa ating ebanghelyo. Nasa ebanghelyo po natin ngayon yung kasagutan sa katanungan na ito.
kung bakit napaka-importante sa buhay ng tao, sa buhay ng Kristiyano, yung magpatawad. Magpatawad sa sarili, magpatawad sa kapwa, magpatawad lalo't higit sa mga kaaway natin. No, pag may kaaway tayo, iwas tayo ng iwas, no? Ayaw natin siyang makita, muhing-muhi tayo dahil nga masakit yung ginawa sa atin ng tao na ito o mga tao na ito. Pero tinuturuan po tayo ng Panginoon, patawarin mo na yung mga nakasakit sa iyo. Bakit? Mamaya malalaman natin ang kasagutan. Bakit mamahalaga na tayo ay magpatawad? Tayo ay maging humble. Sabi nga ng Panginoong Hesus, dapat din mapagkumbaba ang tao. Yan ang kanyang utos. Yan ang kanyang aral sa atin. No? Sinasabi sa ating mabuting balita na kailangan pagsikapan natin kahit mahirap na magpatawad tayo. Sabihin nyo sa akin, napakahirap magpatawad, lalo na doon sa mga tao na hindi naman marunong humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Sila na nga gumawa ng masama, sila pa ang may ganang magalit, magtampo sa atin. Yun yung titingnan po natin at bibigyan ng kasagutan, no, sa ating pong pagninilay sa ating mabuting balita. Bakit ba napakahalaga ng pagpapatawad ng ating mga kaaway? No? Napakahirap po ng turo na ito ng Panginoon. Pero itinuturo po niya, ibig sabihin may biyaya sa turo na ito. May grasya sa turo na ito ng ating Panginoon. Pag nagawa po natin yung mahirap na sakripisyo na ito, dahil ibinaba natin yung ating sarili sa pagpapatawad ng kaaway, sa pagpapatawad ng mga taong nakasakit sa atin, malaki ang gantimpala natin sa langit. Gusto mong umasenso buhay mo? Magpatawad ka ng iyong kaaway. Kung gusto mong maging malapit kay Kristo, magpatawad ka ng iyong kaaway. Yan yung aral na ating matututunan sa ating mabuting balita ngayon. No? Patawarin ang kaaway. Alam nyo, may isang istorya, no? Puro story po ang ating pong ibabahagi sa inyo ngayon sa ating sharing dito sa Divine Mercy Hour, no? Alam nyo, may isang istorya, si Pope John Paul II ay kung matatandaan po ninyo, sa kalagitnaan ng kanyang pagiging Santo Papa, no, si Pope Saint John Paul II, yan, doon po ako pinangalan no? So, siya po ay santo na ngayon, ay binaril, no, diyan po sa Vatican City, sa St. Peter's Square, no? At sa kanya pong, dahil siguro, binaril siya ng isang assassin, yun, no? Doon sa kanyang pag-iikot, doon sa mga tao, doon sa time na yon, doon sa Vatican, ay binaril siya, no? Binaril siya. At yung, hindi naman po siya napuruhan, at siguro may nag-utos doon sa gunman na siya ay assassinate, dahil nga siyempre, siya ay Santo Papa, kilala siya sa mundo, at siya ay pinapatay, no? Ngunit yun ay nung siya ay dinala sa ospital, no? At siya ay gumaling sa kanyang pagkakabaril sa kanya, nung siya ay nakarecover na, alam nyo kung ano yung ginawa ng Santo Papa? Hinanap niya yung bumaril sa kanya, dahil nahuli po ito ng mga pulis nahuli po ng mga Swiss guards. Dahil sa dami ng tao, hindi agad siya nakatakbo, hindi nakatakbo yung assassin, no, doon sa Vatican City, dahil na-corner na po siya at nahuli agad at naikulong doon sa piitan doon sa Vatican. Nahuli siya ng pulis. Nung nakarecover na ang Santo Papa, si Pope John Paul II, ang unang-unang ginawa ng Santo Papa ay hinanap nga niya itong assassin na ito at pinuntahan sa kulungan. No? Pinuntahan. Ano ginawa ng Santo Papa? Pinuntahan ba niya yung assassin para pagalitan? Pinuntahan ba niya para gumanti? Pinuntahan ba niya para siya ay
sawayin, no? Sa kanya pong ginawa at pagwikaan ng masasama. Hindi. Unang-unang ginawa ng Santo Papa, inakap niya yung bumaril sa kanya. Inakap niya yung nagtangka sa kanyang buhay at pinatawad. Napakaganda noong ginawa ng Santo Papa na ito, no? Ni Pope John Paul II sa kanya pong pangyayari sa kanyang buhay. Alam nyo, yung bullet, yung bala ng baril na tumagos sa katawan ng Santo Papa ay nandun po sa korona ng Our Lady of Fatima. Makikita po yun. Pinalagay po ng Santo Papa doon yun. A reminder of forgiveness. Na sa kabila ng nangyari sa kanyang buhay, ay minarapat pa rin ng Santo Papa na magpatawad. Inakap niya, kinausap niya ng masinsinan yung assassin na bumaril sa kanya doon sa St. Peter's Square sa Vatican City. Nagpatawad ang Santo Papa. Niyakap niya yung nagtangka sa kanyang buhay. Nawa pa, yun ay hindi naman imposible. Kasi sinunod lang ng Santo Papa yung utos ng Panginoong Hesus na patawarin ang iyong kaaway. Gawa ng mabuti ang iyong kaaway. Yun yung nasa Ebanghelyo po natin ngayon. Napakagandang halimbawa yung ginawa ni Pope John Paul II. No? Sa kabila ng siya ay papaslangin, pinatawad pa niya. Hindi po ba kung matatandaan natin pagka tayo ay nanood ng Passion of Christ? Ngayon, katulad ngayon, sa March 5 po ay Ash Wednesday na. Papasok na tayo sa mga panahon ng Kwaresma, 40 days of fasting and abstinence, panahon ng Lent. No? March 5 po yun. Kaya po yung mga palaspas po ninyo, dalhin nyo na sa simbahan para po maibigay na sa simbahan dahil ito'y susunugin na para gawing abo sa Miyerkules ng Abo. No? Sa March 5 ay Ash Wednesday na po. No? Paalala po sa atin, sa panahon ng Kwaresma, tayo ay manalangin, magnilay, almsgiving, magbigay sa mga kapatid natin na nangangailangan at mag-fasting and abstinence. Yan. At isa dito sa diwa ng Kwaresma, dahil malapit na naman ang mga mahal na araw, ano ba ginawa ni Jesus sa kanya pong pagpapakasakit at pagpakamatay? No? Di ba nagpatawad siya? Hindi ba yung kasalanan na dapat na tayo ang magbata, siya na ang nagbata para sa atin. Kaya nga siya ipinako sa krus. Kaya nga siya ay nagpakasakit para sa ating kapakanan. Ganyan ang Panginoong Hesus. Yan ang ating Diyos na sinusundan. No? Yan ang divine mercy. May awa ang Diyos. Dahil ang Panginoon ay mapagpatawad. Mapagpatawad si Jesus. Katulad ng Santo Papa, si Pope John Paul II, inakap niya yung kanyang assassin, yung gustong pumatay sa kanya. Nawa tayo din. May biyaya yun eh. May biyaya ang Diyos na ibinibigay sa mga taong marunong maging mapagkumbaba at mapagpatawad. Walang biyaya ang Diyos sa mga taong mapagmataas. Walang biyaya ang Diyos sa mga tao na mapagmalaki. Walang biyaya ang Diyos na ibinibigay sa mga taong hindi marunong magpatawad. Tandaan po natin yon, no? Sa ating pagbabalik mga kapatid, dadako na po tayo sa ating mabuting balita. So stay tuned po tayo sa Divine Mercy Hour.
sa Muli po tayo nagbabalik sa ating pong programa, ang Divine Mercy Hour, na inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. Ang ating pong programa ay patuloy na nagpapasalamat kay Ginoong Chris Duldulao at sa Pamilya Vergara sa pagbibigay puwang po linggo-linggo sa ating po dito sa DWJJ, dito rin po sa Cab TV Channel 16, dito po sa ating pong istasyon ng pambansang pagkakaisa. Yan, DWJJ Cab TV. Live na live po tayo din sa ating YouTube channel sa Master Ipong TV. Ay nasusubaybayin po tayo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing araw po ng linggo. Tayo po dadako na sa ating mabuting balita ngayong ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pinahihiram at pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa sino mang kabayaran at sa anumang kabayaran. Sa agayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat
ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Napakarami pong aral ang maibabahagi sa atin ng ating mabuting balita ngayon. Pagmamahal sa kaaway. Bakit napakahalaga nito? No? Napakarami pong aral. Una, himahimayin po natin, napakarami pong sinabi ng Panginoong dito. Mahalin ang kaaway. Hindi lang yun. Kapag ka daw sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo pa yung kabila. Pagka inagaw yung iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin. Napakahirap po nun, ng turo ng Panginoon na ito. Pero, hindi imposible dahil may biyaya ang Diyos kapag nagawa natin ang mga bagay na ito. May biyaya siya sa atin. Gusto mong umasento yung buhay mo? Gusto mo? Nagpatawad ka ng kaaway mo. Aasenso ka, sinasabi ko sa iyo. Dahil ito ang susi sa biyaya ng Diyos. Kapag nagawa natin ito, yung mga bagay na mahirap gawin, may nakalaang gantimpala sa atin. Sabi po niya, siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang kanyang ipagkakaloob sa sino mang tao na gumawa nito. Mahirap. Biruin mo. Di po ba? Ikaw na sinaktan, ikaw pa magpapatawad, ihaharap mo pa yung kabila mong pisngi kapag sinampal ka. Tayo, ang tendency natin, gumanti sa mga nakagawa sa atin ng masama. Pag-isipan ng masama. Ngipin sa ngipin, di ba? Mata sa mata, di ba? Yun ang ating tendency na bilang taong mahina. Yun ang ating gustong gawin sa kapwa kapag ka merong gumawa sa atin ng mali. No? Minsan nga, sa kalye lang sa traffic no? Meron ka lang nakagitgitan, may umovertake lang sa iyo. Ano gagawin mo? Bubusinahan mo ng madiin at hahabulin mo. No? At gusto mong makaganti dun sa tao na nagmamaneho na iyon. Yun yung mga tendency natin na gawin bilang mahinang tao. May kahinaan, may kasalanan. No? Hindi mo iisipin itong mga sinabi ng Panginoon kung minsan. Naagrabyado ako. Kailangan sitahin ko siya. Kailangan kumprontahin ko siya. Kailangan makaganti ako sa kanya. Mali. No? Mali yun. Hindi yun ang turo ng Panginoong Yesus. Kailangan, pagka daw may nakagawa sa atin ng masama, forgive and forget. No? Di ba yun nasa kasabihan? Forgive and forget. Magpatawad ka at kalimutan mo na yung ginawa niya sa iyo. Mahirap gawin, pero hindi imposible. Dahil sabi ko nga kanina, may biyaya ang Diyos sa mga sakripisyo na gagawin mo para sa iyong kapwa. Tingnan natin yung isang istorya, no? Tungkol dito sa pagpapatawad ng kaaway. May 3 misis na nag-uusap-usap. 3. No? Nagtanungan sila. Bakit ba sinasaktan ako ng asawa ko? Ano ba ang pwede nating gawin sa mga asawa natin na nananakit sa atin? Yung unang asawa, ano ginagawa mo? Nagtanong-tanungan sila. Naghihingi sila ng payo sa bawat isa. No? Yung unang asawa, yung unang misis, ay nako, kapag ka nag-aaway kami ng mister ko dahil may kasalanan siya sa akin, no? Hindi ko siya pinagluluto.
Ay, ganon? Ginugutom mo siya? Oo. Sabi naman nung pangalawang asawa, pangalawang misis, ay nako, ganito ginagawa ko sa asawa ko na may kasalanan sa akin. Hindi ko binibigyan ng pera dahil ako ang humahawak ng aming ari-arian. No? Sa pangatlo, ay, nako, hindi ko ginagawa yan, sabi ng pangatlong misis. Ako, pagka may kasalanan sa akin yung asawa ko, naglilinis ako ng kubeta. Bakit? No, ikaw, hindi mo pinagluluto. Ikaw, hindi mo binibigyan ng pera. Ba't naman ikaw, napakamartir mo naman? Bakit naman, galit na nga yung asawa, nag-away na nga kayong mag-asawa, may kasalanan na nga yung asawa mo sa'yo. Bakit naglilinis ka pa ng kubeta o ng CR? Ano? Napakamartir mo naman. Ba't hindi mo pagalitan yung asawa mo? Bakit hindi mo kumprontahi asawa mo? Bakit hindi ka gumanti sa asawa mo? Ano sabi nung pangatlong misis? Hindi pa kasi ako tapos. Naglilinis ako ng kubeta gamit yung kanyang sipilyo. Yaks! No? Naglilinis daw siya ng kubeta gamit yung sipilyo ng asawa niya. Para pag ginamit ng asawa niya, pinanlinis ko na ng inidoro yun, nakaganti na ako sa kanya. So yun yung mga tendency na pwede nating gawin, no? Doon sa mga nakasakit sa atin, no, nakagawa ng masama sa atin, ano? Gumawa rin tayo ng masama doon sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Maling katuruan. Walang ganansya, walang biyaya ang Diyos kapag ginawa natin yung mga bagay na iyon. Lalo na kapag ikaw ay gumanti ng masama sa kaaway mo. Pag ginantihan mo ng masama ang ginawang masama sa iyo, may kabayaran yun. May kapalit yun. Sabi nga ng Panginoon, ako na magpaparusa. Alam ko naman na masama yung ginawa sa iyo ng kapwa mo eh. Hayaan na natin ang Diyos ang magparusa sa mga taong gumawa sa atin ng masama. Ng lahat ng taong nakasakit sa ating damdamin. Hindi natutulog ang Diyos. Hayaan na natin ang Diyos ang kumumpronta sa kanila. Hayaan na natin ng Diyos na bigyan sila na kung ano ang aral na kanilang dapat na matutunan. Huwag nating ilalagay sa ating mga kamay ang kaparusahan, ang ating gagawing kasamaan laban sa ating mga kaaway, ang pagganti sa ating mga kaaway. Huwag. Hayaan na natin ng Diyos ang magparusa sa kanila. May araw din sila. May araw din yung mga taong nang agrabyado sa atin. Hayaan mo na lang sila. No? Kasi kung tayo ang gaganti pa dun sa mga tao, ubos oras lang yun. At sigurado, kapag nagawan mo ng masama, ikaw pa ang masama. Lalo na kung ikay nakasakit sa kanila. Lalo na ikay nakamatay ng tao. Ginawa mo iyon. Dahil sa galit mo, may kaso ka. Makukulong ka pa. Hindi ba? Hayaan mo ang Diyos. Hayaan na natin ang Diyos na magbigay ng revenge dun sa mga iyan. Ang Diyos na kasi, kung alam ng Diyos na mabuti kang tao, na wala kang inaagrabyado, kung alam ng Diyos na ikaw ay may mabuting puso, na ikaw pa ang ginawa ng masama ng kapwa mo, siguradong sigurado ako, ang ganti ng Diyos ay mas masakit pa sa iniisip mo. Mas masakit pa ang ganti ng Diyos. In His time. No? Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay nagbibigay
ng mga biyaya sa mga taong mabubuti at nagpapataw ng kaparusahan sa mga taong gumagawa ng masama sa kanilang kapwa. Tandaan po natin yun, ano? May araw din sila. Hayaan na natin ng Diyos ang magparusa sa kanila. Huwag nating ilalagay ang paghihiganti sa ating mga kamay. Hayaan na natin ng Diyos ang gumanti para sa atin. No? Yun ang aral na sinasabi sa atin ng mabuting balita ngayon. Bakit ba sinabi ng Panginoon kaya na pag sinampal ka, ibigay mo pa ang kabilang pisngi? Ano ba ibig sabihin nun? Literally, pagka tinignan nating literal itong mensahe ng Diyos na ito, sabihin mo, hindi ako nasisiraan ng ulo para gawin yan. No? Bakit? Sinakta na nga ako. Iaharap ko pa yung kabila para tampalin pa niya. Pagka literal nating inisip yun. Hindi. Ang ibig sabihin po ng Diyos dun sa pagbibigay mo ng kabilang pisngi, no? Ibig sabihin po nun, makipag-ayos ka sa kaaway mo. Kasi kapag ka ang galit ay sinabayan mo ng galit, hindi kayo magkakaunawaan, hindi kayo magkakaintindihan. No? Pagka yung tinampal na pisngi ang iniharap mo sa kanya, siguradong bugbugan yon, siguradong sakitan yon. No? Kaya ang sabi ng Diyos, yung pisngi na wala pang sugat ang iharap mo sa kanya. Yung pisngi na hindi pa nasasaktan, yun ang iharap mo sa kanya. Huwag yung pisngi na nasaktan. Dahil kapag nga yung pisngi na nasaktan, yung iniharap mo doon sa kaaway mo, siguradong magbababag kayo. Siguradong magkakasakitan muli kayo. Kaya dapat iharap mo sa kaaway mo yung pisngi mo na hindi pa nasasaktan. Yung pisngi na may pangunawa. Yung pisngi na may kapayapaan. Yung pisngi mo na may pagmamahal. Yun ang ibig sabihin po nito. Kung bakit dapat yung pisngi na isa ang ating iharap sa kaaway natin. Hindi yung pisngi na nasaktan dahil sa pananakit ng kaaway mo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus doon. Iharap mo yung kabilang pisngi mo para mag-ayos kayo ng kaaway mo. Para makausap mo siya at tanungin, bakit naman ganon ang ginawa mo sa akin? Pwede ba magkaunawaan tayo kung ano ang dapat nating gawin? Huwag ka nang magalit sa akin. No? Dahil ayoko din na ako'y may kaaway. Hindi ako sanay nang may nagagalit sa akin. Hindi tayo sanay nang may napopuot sa atin. Hindi ba? Hindi normal sa isang tao yung iwas ng iwas. Hindi normal sa isang tao yung may kagalit, yung may kaaway. Hindi normal. Kasi gusto ng tao, masaya ang buhay, kapayapaan. Yun ang gusto ng tao, payapa ang buhay. No? Pagka ikaw, gusto mo lang laging may kagalit, kung gusto mo lang ay laging may kaaway, nasisiraan ka na ng bait. Dahil walang taong normal ang gagawa noon. No? Walang taong normal ang pag-iisip. Ang taong gustong laging may kababag. No? Laging may kaaway. Laging gustong-gusto niya yung may nakakabuwisitan na mga tao. No? Hindi matino ang iyong pag-iisip kapag ka ganon. Yung gusto mong laging may kaaway, may kababag ka,
nasisiraan ka na ng bait. No? Kasi ang normal na tao, gusto niya masaya ang buhay. Ang normal ng tao ay gusto niya peaceful life. Di ba? Yun ang gusto niya. Ayaw niya nga nung may negative eh. Ayaw niya. No? Tandaan din natin, kapag may kaaway ka, instead na makakatulog ka ng payapa, iniisip mo kung paano ka makagaganti sa kanya. Gabi-gabi yun. Gabi-gabi yun. Gusto mo ba yun? Na ikaw ay laging pinahihirapan ng kaaway mo? No? Lagi kang pinahihirapan ng kaaway mo. Dahil lagi mo siyang iniisip. No? Yun yun. Kapag lagi kang may kaaway, hindi peaceful ang buhay. No? Kaya kung ako sa inyo, magpatawad tayo. Katulad ni Jesus. Tinan nyo, siya na umako ng kasalanan natin hanggang sa krus ng Kalbaryo. Nagpakasakit siya't namatay para sa atin. Inusig siya, pinaratangan ng kung ano-ano, ngunit ano kanyang ginawa? Hindi siya gumante. Di ba sabi pa nga niya habang nakabayubay siya sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba? Yun ang sinabi ni Jesus. Yan ang sinabi ng Diyos sa atin. Patawarin ang mga nakagawa ng masama sa atin. Magpatawad tayo. Huwag gumante. Hayaan ng Diyos ang gumante para sa atin. Si Jesus ang gaganti para sa atin. Hayaan na natin siya. Sabi ko nga kanina pa, huwag nating ilalagay sa ating mga kamay ang pagganti. Dahil alam ng Diyos yung mga nararanasan natin sa kapwa natin, sa araw-araw. Nakikita ng Diyos yan. Hindi natutulog ang Diyos, mga kapatid. No? Huwag nating gagantihan ng kapwa. Mahirap nga yung gawin, pero may grasya ang Diyos kapag nagawa natin yun. Sabi doon, siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang matatamo natin sa Diyos. Kaya iwasan na natin yung puot, iwasan na nating magalit sa kapwa. Maging positive tayo palagi sa buhay. No? Huwag na tayo napupuot sa kapwa. Pagka ikaw ay ginawa ng masama, ignore mo na lang. Huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang patulan. Kasi kung yun ang gustong-gusto natin no? Mapagpatol ang tao. Mapagpatol tayo sa mga kaaway natin. O yung mga taong naninira sa atin, o yung mga taong nananakit sa atin, lalo na yung mga taong nananakit sa atin ng talikuran. No, kahirap nun. Hindi mo alam na sinisiraan ka na pala. Hindi mo alam, tinatrade drone ka na pala. Hinuhudas ka na pala. No? Pagkakaharap mo sa iyo, masaya. Pagtalikod mo, pinaplastik ka pala. May mga taong ganun. No? Pinaplastik ka. Pagkaharap mo sa kanya, masyadong plastic. No? Yun ang mga tao na Tupperware. Yung mga tao na walang magawa sa buhay, masayang masaya kapag ka hindi nakikisama ng mahusay sa kapwa. No? Plastic. Ayaw ng Diyos yun na ikaw ay plastic sa kapwa. Sa talikuran,
nilalait mo, chinichismis mo, at pinagwiwikaan ng masasama. No? Ayaw ng Diyos yun. Kaya kung gusto mong makaganti sa Kanya sa mga taong mga gumagawa sa iyo ng masama ng lihim, ipagdasal mo na lang. Bahala na ang Diyos na gumanti para sa iyo. Yun ang aral na sinasabi sa atin ngayon ng Diyos, ng Panginoong Yesus. No? Huwag kang gaganti. Mahalin mo ang iyong kaaway. Tama si Jesus dito. Mahalin mo sila. Kung gusto mong wala kang karamdaman, wala kang sakit, no? Patawarin mo na lang sila. Forgive and forget. Tama na. Gusto mong payapa ang buhay mo? Marami ng problema ang mundo, wag mo nang dagdagan. Ano? Marami ng problema ang mundo, wag na tayong makisali sa problema. Patawarin mo na lang sila. Kasi kapag ka ikaw dinamdam mo pa yan, ikaw rin naman mahihirapan eh. Ikaw rin naman ang magkakasakit ng napakaraming sakit po na nakuha sa mga stress. Tatanda ka pa. Kung gusto mong maging pangit, makipagbabag ka sa kapwa mo. Awayin mo lahat ng tao at sigurado ako, papangit ka. No? Magiging kamukha ka ng kalaban ng Diyos. Alam niyo yun? Gusto mo maging kamukha ng kalaban ng Diyos? Huwag kang magpatawad. At sigurado, lahat ng sakit sa katawan, tatamuhin natin. Sakit sa puso, lahat ng stress. Kasi alam nyo, madaling tumanda ang tao kapag laging stress sa buhay. No? Gusto mong laging ma-stress? Awayin mo ng awayin yung kapwa mo. No? Huwag kang magpapatawad. At hindi lang yon, iikli pa ang buhay mo pagka hindi ka marunong magpatawad. No? Yun eh. Yun ang law of nature. No? Law of nature yun. Pagka ikaw ay, sabi nga dito, yung takalan na ginagamit mo sa kapwa mo, yun din ang takalan na gagamitin ng Diyos sa iyo. No? Love begets love. Magmamahal ka, pagmamahal din yung sukli. Pag galit ang iyong binayad, galit din ang babalik sa iyo. Ganun lang yun. Hindi ka marunong magpatawad, sigurado ako 100%, hindi ka rin patatawarin. No? Dahil ikaw nga, hindi ka marunong magpatawad eh. Bakit ka patatawarin? No? So, ganun yun. Ganun ang law of nature. Love begets love. Pag marunong ka magpatawad, marunong ka magmahal, ganun din yung babalik sa iyo. No? Ganun din yung mangyayari sa buhay mo. Kapag pagmamahal yung iyong binigay, pagmamahal din yung babalik sa iyo. Pagpapatawad ang binigay mo, pagpapatawad din yung babalik sa iyo. No? Ganon. Kaya kung ako sa inyo, magpapatawad na ako, magmamahal na ako. Hindi na ako mananakit ng kapwa. Kasi yun ang sabi ni Jesus. Sundin natin si Jesus. At sigurado ako, magiging mapayapa, magiging masaya ang ating buhay. Siksik, liglig, at umaapaw na biyaya ang mapapasa atin kapag ginawa natin ang mga sakripisyo na ito para sa ating kapwa. Mahirap may kaaway. Kaya dapat laging pag-ibig, kapayapaan ang namumutawi sa ating mga puso at sa ating mga gawa. No? Godliness. Ano ba ibig sabihin ng godliness? Nakikita natin yan sa mga kasabihan. Cleanliness is next to godliness.
Ano ibig sabihin ng godliness? Maging kamukha ka ng Diyos. Yung gawa ng Diyos, masalamin sa buhay mo. Yung gawa ng Diyos, makita ng mga tao sa buhay natin. Magiging kamukha tayo ng Diyos kung marunong kang magpatawad, magmahal sa iyong kaaway. Ano kabaliktaran ng godliness? Ugliness. Ugliness. Yun ang kabaliktaran ng godliness. Gusto mong pumangit? Gusto mong ma-stress sa buhay? Gusto mong maging kamukha ng kaaway ng Diyos? Sino yung kaaway ng Diyos? Si Taning. No? Yung demonyo. Gusto mong maging kamukha yun? Gawin mo, huwag kang magpatawad. Gawin mo, huwag kang magmahal. At sigurado ako, bukas makalawa, lahat ng sakit, nasa iyo na. Mahirap pa ang buhay mo. Pero kung gusto mong umasenso ang buhay mo, magpatawad ka, magmahal ka, at yun din ang babalik sa iyo. At ang biyaya ng Diyos ay mag-uumapaw sa iyo. Payapa na ang buhay mo, wala ka pang kaaway, nagmamahal ka pa, masaya ang buhay. Amen. Ayan. So, magdasal tayo sa Panginoon na magawa natin yung mga maliliit na sakripisyo na ito. Na tayo magpatawad ng kapwa, na tayo ay magmahal ng kapwa, magiging payapa ang buhay natin, at may biyaya ang Diyos sa mga taong gumagawa nitong mga sakripisyo na ito. Tandaan natin, ang buhay maikli lang. Ang buhay ay dapat kalugod-lugod sa Diyos. Gusto mong kalugdan ng Diyos ang buhay mo? Patawarin, mahalin ang iyong kapwa-tao. Lalo na ang mga taong mahirap mahalin, katulad ng ating mga kaaway. Amen. Ayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nako, nalapit na naman po tayong matapos, mga kapatid. Nawa marami tayong natutunan sa ating pong Divine Mercy Hour. No? Sana marami kayong napupulot na mga aral at natututo, pati po ako natututo din dito sa ating mga sinasabi dito sa ating ginagawa linggo-linggo. No? Sana lagi niyo po akong samahan tuwing araw ng linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa ating programa sa Divine Mercy Hour. So muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at panonood sa atin. Nawa, tayo ay patuloy na biyayaan ng Diyos sa araw-araw. Ito po si Brother John Paul Valino. See you po next Sunday dito sa Divine Mercy Hour. God bless and happy Sunday sa ating lahat. Ito po ang